And finally, after more than 4 hours, nakarating din kami ng Kuala Lumpur sa haba ng biyahe. Kung gusto niyo naman ng mas mabilis na biyahe, may option naman na mag-airplane kayo. Kaso, kami kasi biglaan yung travel namin. So, nung nag-check kami ng plane ticket, mahal na siya kasi kinabukasan na agad yung alis. So, kung gusto niyo ng mas mabilis na biyahe, mga 1 hour lang or more than 1 hour, option nyo na mag-airplane na lang kayo from Penang to KL. And ayun na nga, nakarating kami ng KL mga past 9 AM na wala pang hotel booking. Oo, wala pa kami hotel booking noon. Lakas na talaga ng loob yan. Ang ginawa namin, pagkarating namin ng KL Central, yun yung terminal ng mga tren, bus, taxi, ganon. Pagkarating namin doon, naghanap muna kami ng pwede namin kainan ng breakfast. Tapos habang kumakain kami, doon kami nag-check online ng mga hotel na pwede namin pag-stayhan ng ilang araw. At eto pa nga, hindi namin naisip bago pumunta ng Kuala Lumpur na yung mga hotel, yung check-in time nila, nag-start halos lahat ng 2 PM or 3 PM, mga ganon. Ang binook pa naman namin na biyahe ng tren ay yung first trip kasi para sana makarating kami ng maaga at makapagpahinga. Tapos, hindi namin naisip yon. Alam ko yon ng mga 2 PM gano'n, pero hindi namin naalala yon. So, walang nagawa. Ganun talaga pag wala sa plano yung mga lakad, may mga nangyayaring ganyan. Nung may napili na kaming hotel, trinay kong tawagan to check kung pwede kaming mag-check-in ng mas maaga. Tapos, ayun, sinuswerte pa nga kami kasi pumayag. Sabi, okay, pwede daw kami mag-check-in ng mga 1 PM. So, antuwa namin. Antuwa namin. So, after namin kumain, nag-book na agad kami ng Grab, papunta dun sa na-book naming hotel. Oh, eto na nga siya. Ayan, pagdating namin dito, hinanap ko agad yung nakausap ko sa telepono. Ang name niya ay si Miss Jean, not knowing na Pinay pala siya. Pero nung kausap ko siya nun sa telepono, parang nagkakahint na ako na Pinay to, gawa nung kanyang accent, nung kanyang boses. So, hindi nga ako nagkamali, Pinay nga siya. Nakakatuwa lang kasi it was a coincidence na Pinay din yung nag-assist sa amin. Tapos habang ina-assist niya kami, tinuro niya yung isa. Sabi niya, ayan, Pinay din yan. Sabi ko, oh talaga? So isip-isip ko, buti na lang, hindi kami mahirapang mag-English. So ayun na nga, after ibigay sa amin ni Miss Jean yung aming door access, nagbabay na kami sa kanila. Tapos akyat na kami agad sa taas. Nasa level 12 pala yung binigay sa amin na room. 17. Ano, 12-17? Ay, tignan mo, nagkapalit. Kaya pala sabi ko parang bigat. Parang nag-linis. Ito na to. I just fit there. Okay, sure. Yes, it is already. Sorry. Thank you, it's okay. And finally, so ito na nga yung room na nabook namin. And sakto lang din yung dating namin dito kasi kakatapos lang din nila linisan. Ang binook pala namin is 4 days and 3 nights. Bale, ang check-in namin is 1 PM ng Thursday. Dapat check-out kami ng 12 noon ng Sunday. Tingin ko naman naging sulit yung stay namin kasi budget-friendly yung hotel. Tapos, kompleto na siya nung kailangan namin. Meron siyang provided na mineral water, 2 bottles a day. Meron na din siyang kettle, free coffee, tea, and meron na din siyang personal ref na sa baba, hindi ko lang siya nakuhanan. Tapos, kung meron kang dalang kayamanan, ayan, pwede mo siyang itago dyan sa safety deposit box. Kaso kami walang ganon, kaya hindi namin yung kailangan. Of course, yung laundry plastic at disposable slippers, hindi pwedeng wala. Meron din ganito, not sure kung flashlight yan kasi hindi naman namin nagamit. Tapos of course, hair dryer, hindi mawawala. Tingnan naman natin ang washroom. Ang ganda din ng washroom nila, ang cute lang. And of course, like sa other hotels, kompleto na din sila ng mga toiletries, like yung toothbrush, toothpaste, provided na din siya daily. Of course, meron din ng cotton buds, shower cup, and yung sanitary plastic, hindi rin mawawala. Meron din pala silang provided na maliit na bar soap, hindi ko lang siya nakuhanan.
So, ayan yung hitsura ng washroom ng room na nabook namin dito sa hotel. Tapos, yung ibang packaging pala ng kanilang mga toiletries is customized nila. Nag-uwi nga ako na for remembrance. So, kayong maingay sa atin lang yun. So, ayan na muna para sa ating hotel room tour. For the tourist attractions na pinuntahan namin dito sa KL, stay tuned for part 3.